Siguro marami sa atin ang humahanga ngayon kay Carlos Yulo dahil sa kanyang nakuhang 2 gold medals nitong nakaraang Olympics sa France. Ngunit alam niyo ba na meron isang taong nakakuha ng 8 gold medals sa isang Olympic Games lamang? Halika at pag-usapan natin. Noong summer ng 2008, nagawa ni Michael Phelps ang itinuturing ng marami na imposibleng makamit, ang manalo ng 8 gintong medalya sa iisang Olympic Games. Ang kanyang kamangha-manghang tagumpay sa Beijing Olympics ay umakit sa buong mundo at nagtakda ng bagong pamantayan para sa kahusayan sa palakasan. Gayunpaman, sa likod ng makasaysayang tagumpay na ito ay isang kwento ng determinasyon, katatagan at kakayahang malampasan ang mga personal na hamon, kabilang ang kanyang pakikibaka sa Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Si Michael Phelps ay na-diagnose na may ADHD sa murang edad. Lumalaki sa Baltimore, Maryland, madalas na nahirapan si Phelps na mag-concentrate at manatiling nakaupo sa paaralan. Ang kanyang hindi mapakaling enerhiya ay nagpapahirap sa kanya na mag-focus sa mga gawain na humantong sa mga pagsubok sa loob ng silid-aralan. Gayunpaman, nakahanap si Phelps ng kapanatagan sa tubig. Ang paglangoy ay naging kanlungan para sa kanyang walang hangganang enerhiya, isang lugar kung saan niya mayaayon ang kanyang konsentrasyon at determinasyon. Sa suporta ng kanyang ina, si Debbie, at ng kanyang coach, si Bob Bowman, natutunan ni Phelps na gawing lakas ang kanyang ADHD sa halip na balakid. Nakita ni Bowman ang natatanging kakayahan ni Phelps na mag-focus ng husto sa paglangoy at magkasama nilang binuo ang isang training regimen na nagpalakas sa kanyang mga kakayahan. Ang kakayahan ni Phelps na mag-concentrate ng husto sa kanyang teknika, mga pagliko at estratehiya ay nagbigay daan sa kanya na magtagumpay sa pool. Bago ang Beijing Olympics, masusing pinlano ni Phelps at Bowman ang bawat aspeto ng kanyang paghahanda. Sinuri nila ang bawat karera, inaral ang bawat stroke, at pinino ang kanyang teknika hanggang sa pagiging perpekto. Ang dedikasyon ni Phelps sa kanyang sining ay walang kapantay, at siya ay nagsanay ng walang tigil, kadalasang lumalangway ng hanggang 5 oras sa isang araw, 6 na araw sa isang linggo. Ang kanyang matinding etika sa pagtatrabaho, kasabay ng kanyang likas na talento, ay naglatag ng pundasyon para sa kanyang makasaysayang pagtatanghal sa Beijing. Habang nagsimula ang Olympics, hinarap ni Phelps ang matinding presyon na maabot ang kanyang layunin na lampasan ang record ni Mark Spitz na 7 gintong medalya sa isang Olympic game. Pinanood ng mundo si Phelps habang siya ay naglakad sa water cube, nakikipagkumpetensya laban sa mga kalaban mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bawat karera ay isang pagsubok ng kanyang pisikal na kakayahan at katatagan ng kaisipan. Nagsimula ang paglalakbay ni Phelps tungo sa 8 gintong medalya sa 400-meter individual medley, kung saan siya ay nagtakda ng world record na nagbigay ng makapangyarihang pahayag ng kanyang layunin. Nagpatuloy siya sa pagkapanalo ng ginto sa 200-meter freestyle, 200-meter butter jazz, at 200-meter individual medley na bawat isa ay nagtatakda ng mga bagong world record. Ang kanyang mga pagtatanghal sa mga relay events, 4x100-meter freestyle, 4x200-meter freestyle, at 4x100-meter medley, ay kapansin-pansin din, na nagpapakita ng kanyang versatility at kakayahang makipagtulungan bilang bahagi ng isang koponan. Marahil ang pinakadramatikong sandali ay naganap sa 100-meter butter jazz, kung saan nanalo si Phelps sa pamamagitan ng 100 bahagi lamang ng 1 segundo. Tinalo ang Serbianong si Milorad Avi sa isang kapanapanabik na photo finish. Ang tagumpay na ito ang nagpatabla sa kanya sa record ni Spitz na nagbigay daan para sa huling karera, ang 4x100-meter medley relay. Sa relay, lumangoy si Phelps sa butter-a-falmo leg na tumulong sa koponan ng US na makuha ang 1 pang gintong medalya at, higit sa lahat, nagtakda ng 1 pang world record. Ang ika-8 gintong medalya na ito ang nag-ukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng Olympics. Sa buong paglalakbay niya, ang kanyang ADHD ay may mahalagang papel sa kanyang tagumpay. Ang kanyang kakayahang mag-focus ng husto sa pool ay nagbigay daan sa kanya na lampasan ang mga limitasyon
na binago ang itinuturing ng marami na kahinaan sa isang natatanging kalamangan. Ang kanyang kwento ay umantig sa milyon-milyon, lalo na sa mga humaharap sa mga katulad na hamon na nagpapakita na sa determinasyon at suporta, ang mga hadlang ay maaaring maging mga hakbang tungo sa kadakilaan. Ang pagtatanghal ni Michael Phelps sa Beijing Olympics ay higit pa sa pagpapakita ng kahusayan sa palakasan. Ito ay isang patunay ng kapangyarihan ng katatagan at ng espiritu ng tao. Ang kanyang mga tagumpay ay lumampas sa palakasan, na nagbibigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga tao na maniwala sa kanilang potensyal at ituloy ang kanilang mga pangarap ng walang pagod. Pinatunayan ni Phelps na ang kadakilaan ay nangangailangan hindi lamang ng talento, kundi pati na rin ng lakas ng loob na mapagtagumpayan ang mga personal na hamon na ginagawang kalakasan ang mga kahinaan. Mga taon pagkatapos ng Beijing, patuloy na namayani si Phelps sa mundo ng paglangoy, sa huli ay nagretiro na may kabuuang 23 gintong medalya sa Olimpiada, na ginawa siyang pinakamaraming medalya sa kasaysayan ng Olimpiada. Ang kanyang pamana ay lumalampas sa kanyang mga rekord na tagumpay, nagsisilbing isang biyakon ng pag-asa at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon na mapagtagumpayan ang kanilang sariling mga hamon at abutin ang mga bituin.